galit din po kami sa nangyayaring korupsyon. Kaya nga pakiusap lang namin, ikikilig po namin para hindi kami tatanggalin namin yung mga tao dito. Hindi po. Simple lang po, ikikilig po namin. Nakaharap naman po kayo. Bigyan nyo kami ng karapatan dito kasi gigil na yung tao bayan, sir. Gigil din po kami sa... Usapan natin dito yung mga anak natin. Kaya ano ba? Sino ang dapat damputin? Yung mga politikong nagnakaw. Sila ang tunay na sumisira ng Pilipinas. Karapatan natin magpahayag ng ating saloobin na ang sinisigaw ay Marcos! Alis ka na dyan! Marcos! Resign! Marcos! Resign! Ang pagsigaw ng Marcos resign ay hindi po ito destabilisasyon. Karapatan po natin ito bilang isang Pilipino. May karapatan ngang magnakaw ang mga politiko. Wala tayong karapatan na magsigaw ng Marcos resign. Ang dapat po, mga kapulisan, gampanan po natin ang ating tungkulin. Yes, sinasaluduhan ko po kayo. Ginagampanan nyo po ang inyong tungkulin na protektahan kami. Pero karapatan din po namin na magtipon-tipon at ilabas ang hinaing sa mga pinoprotektahan ninyong mga magnanakaw na politiko. At karapatan din namin na umayaw sa pamumuno ng isang bangag na presidente. At karapatan din namin ang ipinaglalaban namin dito dahil ay ang nakataya dito ay ang isa sa mga kamag-anak rin ninyo na ordinaryong Pilipino na katulad namin. Tandaan po ninyo sa ating mga kasamahan na kapulisan dyan, kayo po ang sumasalo ng galit ng ordinaryong Pilipino habang yung mga boss ninyo na nag-utos sa inyo ang sarap ng upo doon sa office, naka-aircon, nakataas pa ang paa. Tama! Pero kayong mga mababa pa ang rangko, nandito kayo ang sumasalo ng galit ng ordinaryong Pilipino. Kaya hayaan natin ang ordinaryong Pilipino na magsalita. Sana ngayon, Ginoong Browner, kung alam ko lang, na kung nariyan ka, nakakinig, kung hindi ka pa tinago ng magkapatid na Rimulya, kung madinig mo ang panawagan ng ordinaryong Pilipino, kung talagang may bayag ka, kung matapang ka, pakinggan mo ang hinaing ng ordinaryong Pilipino na sumisigaw na tama na, wakasan na ang korupsyon, damputin nyo na ang presidenteng bangag. Dahil ang kapatid niya po mismo ang mahigit na nakakilala sa kanya mula nung bata pa. Kaya dapat po tapusin na natin itong kahirapan ng ating bansa. Magkaisa po tayo sa lahat. Maraming salamat po. Hinarangan tayo. Hindi yan, kasama natin. Hinarangan ng pulis pa. Ay, hindi ko alam. Yun. Sino po po? Sa gobyernong ito. Kuha natin, trending niya. Trending niya doon. Yan. Ilagay talaga sa gitna. Ay, maraming salamat po sa mga ganyan.
Gusto mo ba na manahimik kami? Tatanggalin namin yung mga tao dito? Hindi po. Simple lang po, ikikilig mo namin. Nakaharap naman po kayo. Bigyan nyo kami ng karapatan dito kasi gigil na yung tao bayan, sir. Hindi po kami sa... Usapan natin dito yung mga anak natin. Ayaw nyo ba? Sabi ko si Direct, para kami. Ayaw kami Yeah. Sagad mo na, sagad mo! Salamat, sir. Alam natin, sir. Pinababoy na kami ng gobyerno to. Bigyan nyo kami ng karapatan. Mga pulis, maawa kayo sa amin. Sa pamilya ninyo. Walang kwenta yung magiging pulis ninyo pag ang boss ninyo, adik. Wala nang hulihan. Mapatayin kayo ng gobyerno ito. Tandaan nyo yan. Salamat na. Those are serious criminal accountabilities that endanger the Constitution, the entire Republic, and it is the national security problem. That's why we're calling here for him to resign. But right now, binigyan na kami ng isang oras na lang. Dahil may misa daw sa shrine. And then mayroong problem sa ang lugar is Friday. Hindi siya Freedom Park. That we negotiated to General Agradante yung
think this is Eastern Police District, Commander ng Eastern Police District. Nabibigyan kami ng isang oras until 6 o'clock. Bigyan na po ba, sir? O nag-issue ng... Nag-apply ng permit ang grupo ng United People's Initiative doon sa People Power Movement, denied. So, lumipat kami dito as alternative venue. Kasi ang ating pag-aakala, ang bangketa, wala ba dyan? Medyo ano? Yung marinig, 1 hour before the start of the mass, magkakaroon ng dispersal temporarily then to apply for a permit sa EDSA Shrine. Yan ay sa Pura Parungkulan naman. Sa Shrine na apply ko lang this is 18 costs. Pero sabi ng police, kung walang mga ganito na may nakaharang at gilid lang, huwag lang pagkaroon. Pero kung ganito na instruction na, hindi ka mag-keep-up-sing. So I will talk to the other police. Dumang grupo ng dito. Marcos Rizal. Salamat sila. Sige ka. mayroon siyang sinita na positive ni Sandro Marcos. Sinasabi kasi yan, para bang pinapatulog nila ng bilang tunay na kapatid si Senator Jaime. Ngayon, ang sagot naman ni Senator Jaime, sila at magpapa-DNA test naman siya. Yun po mga kababayan, kaya challenge po yun, kaya dapat lang na tugunan po nila ang mga challenge na ito ni Senator Jaime. Isang oras na lang daw po mga kababayan, madi-disperse na po ito. So, ayon dito kay Ka-Eric na pinatawag ko kanina, sinundan po natin mga kababayan. So ito, hanggang dito muna tayo, magbabalik pa mamaya, babalik tayo.
tayo, okay? Out of respect sa bayanin, tumulong, visa ng kahit walang Philippines. Doon na mismo. Kahit walang visa, 6 o'clock, kanina pa tayo na santo, hindi naman disperse, pero nag-negotiate tayo, nabigyan tayo ng 2 oras. Now we have 1 hour. And then tomorrow, we apply for permits sa isa shrine, doon na mismo mag-set up on a period between 2 to 6 p.m. Tomorrow, open sila. And then extendable up to sa gabi, pagtapos na misa. Ayos? Sige! May 1 hour pa tayo! Okay pang Robinsons! 1 hour! Kanina pa din tayo pinag-disperse, nag-negotiate tayo 2 hours, binigyan tayo additional 1 hour. Dapat 4 o'clock tapos ng program. We will negotiate again. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng lumabang. Okay? Habang nagsiset up pa. Mainit na hapon po sa atin lahat. Alam niyo ho, respetuhin natin ang ating kapulisan dahil may ginagampanan din naman silang tungkulin. Oo. Pero tayo rin naman po ay may karapatan. May karapatan tayo dahil ang gobyernong ito binubuo ng tao. Tama po ba? Kaya pakiusap ko na po, magkaroon po tayo ng konting disiplina po rito para naman po pagbibigyan tayo ng ating pong kapulisan. Alam naman po natin, ang pamilya ng kapulisan ay biktima rin po sa mga pagkakataon po ito. So ang ating pong pakiusap po sa atin, huwag po tayong mapagod sa pakikipaglaban po. Dahil itong laban natin ito, para ho ito sa bayan natin at sa mga susunod na henerasyon. Ito po ay karapatan natin. Pero ulitin ko po kasi nakakalungkot, may pribado po tayong nasa harapan at ang ating pakiusap, dito na lang po tayo sa harap ng simbahan at ang simbahan naman po ay para sa tao. Pero ang nakakalungkot, yung simbahan natin ay selected din po. So ulitin ko sa pagkakataong ito, huwag natin isuko ang ating karapatan. Tama! Ipaglaban natin dahil kitang-kita naman natin na kung ano ang diferensya ng gobyernong ito. Tama po. Si ating pambansang atin na ang nagsalita. Ano pa bang katibayan ang kailangan nila? Nakakalungkot dahil meron pong nagbibingi-bingihan, meron pong nakinabang sa kahinaan ng ating presidente. Ang ordinaryong tao, pag ikaw ay biktima ng droga, mandato, ikaw ay nire-rehab. Di po ba? Ngayon, bilang isang mamamayan, at tayo, kayo, ang nagluklok sa presidente natin, may karapatan tayo maningil sa presidente natin. Hindi naman masama na tayo ay maningil para matapos na ang usaping ito, patunayan niya na hindi totoo ang sinabi ng ating yan. Simple lang ho naman ang usapin eh. Pero hindi na tayo papayag yung kahinaan ng ating presidente sasamantalahin ng mga nakapaligid sa kanya. Kahit sabihin niya, wala siyang ginawa, pero siya ang presidente, liable siya. Dahil siya ang chief executive natin. Lahat ng mali, sabihin man niya, tao niya, responsibilidad niya po yan. Pananagutan niya po sa taong bayan. So ulitin ko po, ang ating pong pinaglalaban dito para sa bayan natin, para sa mga anak natin, lalong-lalo na
tayong mga ordinaryong tao ang tinatamaan sa kawalang hiyaan ng gobyerno ito. Pero ulitin ko ang ating mga kapulisan, huwag po natin ito ituring na kalaban. Ito po ay ating kakampi, napipilitan, konting-konti na lang po yan. Mulat na rin naman po sila eh. Tama mo! Mulat na rin ang ating kapulisan na pagka-ordinaryong tao positive sa droga ay agad-agarang dapat mabigyan ng lunas para hindi na makasakit sa ating kapwa. Pero sa pagkakataong ito, ang ating pinaka-leader na mismo ang sabi ng pambansang ate na ang ating leader ay nagdodroga. Droga sa umaga, droga sa tanghali, droga sa gabi, baha dito, baha doon, nakawan dito, nakawan doon, hindi niya pwede takasan ang responsibilidad niya po yan. Tama? Tama mo! Salamat po at nanindigan po kayo ngayon dito. Itong laban pong ito, laban po sa ating bayan. Nagkamali man tayo o yung iba man sa atin dito, tanggapin natin na ang eleksyon ginagawa natin hanap buhay. Sana maging aral din po sa atin ito na matuto tayo pumili ng tamang leader. Tanggapin ang pera nila, pero iboto ang karapatan at yung tamang-tama at yung may kakayanan. Pareho tayo nabigyan ng aral sa sitwasyong ito. Madali tayong magtiwala muli. Wala sa atin ang pagkukulang kung hindi sa ating presidente o sa inyong presidente. Hindi ko naman binoto yan eh. Sa inyong presidente, na talaga namang sa ating may pambansang atin, wala na sa katinuan at wala na sa tamang pag-iisip. Alam naman natin yan, pag ang tao tulog sa droga, wala nang ginawa, wala nang ikang pakinabang sa ating pamilya. So alam ng ating kapulisan, ang akin po, sana makonsensya na rin kayo, gamitin nyo ang common sense po ninyo, baka naman po bukas, samahan nyo na kami dito. Salamat po muli. Para sa bayan, para sa tao bayan, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Sabi nga ng atin niya, umuwi na tayo. Tama na! Hirap na ang taong bayan. Kaya dapat talaga, kung ayaw po niya mag-resign, karapatan po natin sumigaw, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Alam nyo, pagtastan nyo ang mga mukha ng kapulisan natin, malungkot po sila. Malungkot po sila, nakaharap natin dahil tayo ay tumitindig sa tama. Sila naman ay tagapagpatupad ng tama, pero alanganin pa po sila dahil may sinusod sila na kumat. So yun lang po, marami po salamat. Huwag po natin subukan. Ang bayan po ito, ang bayan po ito ay para po sa atin. Salamat, Tatay Rane. Walang susuko hanggang hindi bumaba ang loko-loko na Pangulo. Okay. Ang susunod na magsasalita ay kinatawa ng inyong mga kapatid na Muslim. Isang malakas na taktik!
ay isang pantayog ng pagdadakila sa may kapal. Muslim man, Kristiyano, lumad, okay lang magsabi ng takbir. Kaya tumakbir tayo. Allahu Akbar! Ang magsasalita ay kinatawan ng Muslim Greniers Business Club Association. Siya po ay kinatawan ng Muslim Alliance for Sara sa katauhan ni Engineer Nasib Malawani. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum. Mga kapatid sa pananampalataya at saka mga kapatid ng mga Kristiyano, tayo po ay isa lang ang Diyos natin, ang Allah lamang. Subalit, gusto kong ipapatid sa inyo, iparating kung ano ang nararamdaman ng mga kapatid nating karamihan sa mga Muslim. Tayo po ay sumusuporta kung saan ang kapayapaan. Dahil pinanganak kami, nandoon yung gira sa Mindanao. Subalit gusto namin talaga yung kapayapaan. Kaya kami po ay kung sino ang tama, doon kami. Kaya matagal na kaming bumuo na para kay BP Sara Duterte. Dahil ikukulong nila yung 125 million. Yung bilyones na ninakaw ay wala pong aksyon ng ating pamahalaan. Kung totoo po, walang pinsan, walang kapatid, walang kamag-anak, ikulong nyo po para maniwala sa inyo ang taong bayan. Kaya mga kapatid, Christian man o Muslim o lumad, wala mang tribo, dapat magkaisa tayo. Wala na po tayong hinihintay. Nag-expose na si Saldico at saka yung atin niya. Wala akong alam na hintayin pa natin. Magkaisa na po tayo. Panawagan natin sa pamahalaan na ito. Doon po tayo sa tama kung anong gagawin natin. Alam yan ng mga kapulisan. Hindi po tayo dapat matakot. Magkibaka tayo mga kababayan. Mga kababayan kong Muslim at mga kababayan kong Kristiyano. Siguro po, ipakita natin ngayon kung paano natin mapatayo yung tunay na gobyerno na nagmamahal sa kapwa niyang Pilipino. Maraming salamat. Huwag nating kalimutan na bawat isa sa atin ay kailangan talaga yung tulong niya sa tulad nitong pagkikibaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kababayan, kasama ko po nandito ang leaders ng Marcos Alice, ng United People's Initiative. Si Guy Eric po ito. Kasama ko po si Congressman Jing, Yusek, Ben Ronque at si Councilor Tatay Rani. Mayroon po tayong 20 minutes para mag-back up sapagkat mag-apply tayo ng permit. At mayroon pong may 20 minutos po tayo sapagkat we are on a private place. And at ito na po, magbabalik tayo bukas, mga kababayan, mag-apply ng permit sa isa site. Alas 3 bukas, alas 2. Babalik kami, mas marami. Babalik kami, mas marami. Babalik kami, mas marami. Babalik kami, mas marami. Okay, last speaker na. Hati kayo sa tag 10 minutes. 20 minutes here in this first. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, chairman ng Barangay Balibago, Angeles City. Nandito po kami para suportahan ang kasikain at pinaglalaban po natin ang transparency and accountability. Nagkakaroon din po kami ng simultaneous na rally sa aming lungsod, sa aming probinsya. Okay, nung kahapon po, nagkatipon-tipon din po kami sa Pampanga para sumama sa inyong advokasya para linisin ang katiwalian sa aming gobyerno.
So, ibiyak sa aking mga kasama dito po sa Angeles City na nandito kami ngayon. Hanggang kahapon pa, hanggang ngayong gabi, sasabahan namin kayo. Huwag po matatakot at nandito po, nasa likod natin ng ating Panginoon, ang alam niya, kung nasa katiwilan, ipaglaban po natin. Maraming salamat po. Picture nga. Okay, hiwalay-hiwalay na tayo ha. Hiwalay-hiwalay. Wala tayong magawa. Inutusan lang ang Philippine National Police sa kanilang tungkulin. Alam natin masakit sa kalooban ng Philippine National Police. Pero wala tayong magawa. Susunod lang tayo. Yung pagkain, yung walang pagkain, huwag lang kayo umalis. Mayroon pang darating. Pagkain lang, hintayin nyo. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. Oh, makinig mo na, makinig. Hop! Makinig mo na! Makinig mo na! Relax muna! Marcos resign! Aristoin! Ikulong! Marcos resign! Aristoin! Ikulong! Marcos resign! Aristoin! Ikulong! Marcos resign! Aristoin! Ikulong! Mga sabayan sa kayalig! Kaisarap! Mabuhay! Sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan ang bayan sinig